pananampalataya. And question ay nagsentro doon sa kanilang freedom tungkol sa pagkain. Na in-offer doon sa tempo at pagpiliin ko doon sa market. Pwede ko nilang gawin ito. And so, doon sa kanyang mga sinabi, ay ang kanyang tinuturo, basically yung Kristiyano may freedom, pero ingatan niya yung abuse ng freedom na ito. Kailangan titignan niya pa rin kung yung kanyang gagawin ay makakatulong sa mga tao na sa paligid niya, na may kinalaman sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kung yung kanyang gagawin ay pwedeng mag-lead sa isang tao na kontrahin yung kanyang konsensya, ay kinakailangan yung Kristiyano, bagamat meron siyang kalayaan, ay kinakailangan maging willing siya na hindi ito gawin. And then he gives an example of himself, how that meron siyang kalayaan sa minister, to demand support, as every minister ng Panginoon, pero under some circumstances, ay pinipili niya hindi ito gamitin. And so I encourage everybody, with the same attitude, na bilang mga mananampalataya, kinakailangan maging willing tayo na magtiis na yung ating mga karapatan ay hindi natin nagagamit, with something better, something greater in mind, which of course, sinabi niya yung reward. So he said, anong aking reward? Kung gagawin niya namin mga bagay na expected sa kanya, mga bagay na madali, and then unwilling ka mag-suffer, lagi gusto mo lang mangyari yung gusto mong gawin dahil nasasabi mo meron kang freedom, without any regard sa testimony na meron ka o sa pangalan ng Panginoon o sa faith ng ibang mga mananampalataya. And so, ang mga ngali ay yung nagtimpala na pwede mong tanggapin later on doon sa judgment seat of Christ. So, chapter 11 is a continuation ng kanyang teaching on principles ng application ng Christian liberty. Now, sa chapter 11, he uses then ang isang questions sa kanya patungkol naman doon sa isang kaugalian na meron. Yung kaugalian ng pagsuot ng pottery sa ng babae sa kanyang ulo or in other words, veil. Pero okay lang ba magsuot ng veil ng babae or what does it mean? Pag hindi siya, pag wala siyang suot ng veil, and sa lalaki, what does it mean? Yung lalaki naman, halimbawa ay may mahabang kalimuko. So, sa kanila ng time na yun ay may significance kapag ang mga babae ay walang suot ng veil. Ang ibig sabihin lang doon, sila ay nagre-repente. And then, ibig sabihin noon, hindi sila nagpapasakop sa kanilang asawa. So, ang kanilang pagsusuot ng veil ay pagpapakita ng kanilang submission, acceptance ng authority na mas mataas sa kanila. And then, yung lalaki, ang pagpapanatili ng maikling buhok ay pagpapakita ng kanyang pag-recognize ng position na binigay sa kanya ng Diyos. Siya ay under ng Panginoon, and at the same time, there is a responsibility as a leader. So, yun isang tradition na hindi nila pwedeng baliwalain. Dahil yung magbibigay ito ng maling mensahe, kapag hindi ito in-observe. Pero sa ating time, hindi naman natin yan na wala naman sa atin kung may suot o walang suot na veil. Although, sa ibang churches ay nire-revive nila itong tradition ito, which is not necessarily wrong dahil wala namang masama sa isang bagay na walang masama. Ibig sabihin, yan naman kung mag-veil, yan naman kung sabihin nila, okay, mga
babae dito sa church natin mag-veil. And let's make it a practice, no? Pag nandito tayo sa church, magsuot ng veil. And then, meron ako isang kilala pastor, kaibigan, and parang pinsan na yung tutukin ko sa kanya, yung church na kanyang inahatin, lahat ng mga babae doon, o at least lahat ng mga members sa babae doon, meron silang suot na pero meron silang parang tela dito sa ibabaw, parang mantel na nakalagyan sa kanilang pulong gano'n. So, gusto nyo gawin natin yun? Ha? Mga babae, gusto nyo mag-pelo? Okay, so, wala sa atin yan, it doesn't mean anything. So, unless na halimbawa sa isang church, gusto nila observe yun, well, there's nothing wrong with it. No? Walang masama, observe nila yun, pero hindi pwedeng sabihin natin na dapat nakapelo ang mga babae, because it has never been, well, sa matagal ng panahon, it has been practiced sa atin. Kung nakalimutan yung significance nung tradition na yun. So, even if wala nang nagsusunod ng pelo, it does not show rebellion sa part ng mga kababaihan. But, nature, God designed, halimbawa yung babae talagang dinesign na mahaba ang buhok, and then mga lalaki may ikli ang buhok. I mean, that has been observed even since the day of Adam hanggang sa panahon ito. Pagka mahaba ang buhok, alam mo agad babae. Pag may ikli ang buhok, alam mo agad lalaki. Kaya pag nakita ka ng may ikli ang buhok, hindi babae pala, it confuses. Di ba? Pag nakita ka ng mahaba ang buhok, hindi paglingin mo, lalaki pala, so confusion. Di ba? So may mga traditions, may mga kabalian, may mga bagay na nakasanayan natin na basta hindi mo pwede basta-basta balikin dahil nag-create ito ng confusion. So it's always safe to maintain some form, may mga form na kinakailangan i-retain kung forgetting or forsaking yung form brings confusion. So, nakikita niyo ba? Importante yung minsan may mga form na pwede mo nang alisin. Dahil what's more important is the message. Yung mensahe nitong tradition na ito. But sometimes, removing yung form, magdi-distort ng message, so it's better to retain the form. Balik tayo doon sa binigyan niya mismo example. Verse 10, or rather verse 14. Does not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? Dahil normally, as I said, pag nakakita ka ng mahaba ang buhok, automatically, nagre-register sa'yo, ano siya? Lalaki, babae? Lalaki. Babae. Di ba? Pag nagre-register ka sa isip mo. So you can just get rid of that form. Yung pwede sabihin, okay lang yung babae, may ang buhok, But you see, what's normal is that when I see someone na may buhok, at ba nakatalikod, o kaya parating may buhok ko, isip ko agad, lalaki ito. But how many times nakasalubong ka ng ganyan, sa malayo ka lang ng lalaki, nung malapit na, hindi, babae pala. Meron mo iba, salubong ka lang ng babae, hindi, paglapit mo, lalaki pala. Diba? Why is that so? Diba? Minsan, hindi naman mahaba ang buhok, pero may dibdib. So, may dibdib, paglapit mo, lalaki pala. Diba? So, diba? So, kaya kinakailangan tayo, in keeping true, sa what is appropriate, what is traditional na tama, we take side doon sa mas magbibigay ng malinaw na mensahe. Kaysa pumunta ka doon sa side that is hindi conventional or hindi traditional. So again, pag sinabi natin, pag tradition, pinag-usapan na natin dito, pag sinabi natin tradition, ito yung mga bagay na either ito yung bagay, action,
kalakihan, nakasanayan. And as long as hindi ito nagko-contradict ng teachings ng scriptures, there's nothing wrong in keeping traditions. Ang mali sa mga traditions, when traditions are taught para i-contradict ang scriptures. Pero traditions that emphasizes, nagbibigay timpanga sa teachings and scriptures, yan ay magagandang tradisyon na kinakailangan panatilihin. Alright? So, doon sa church ng Corinth, apparently there were people who were taking liberty, na siguro inisip nila, pwede na ako hindi mag-veil, pwede na ako hindi mag-veil. But, sa kanilang time, kapag ang isang babae magtanggal ng veil, makakakuha ito ng reaction na negative. Iisipin kagad ko. Siguro nag-away sila ng gusto niya. Kaya tinanggal niya yung veil. Ayaw ng pasakot sa asawa. Pero pag nasa loob ka ng church, hindi lang yung tungkol sa asawa mo ang magiging problema. It's already against authority. It's an action conveying, nagpapakita ng pagre-rebelde sa recognized authority. So that's why sa kanila, they can do that. Hindi nila pwedeng gawin yun. So, pero kung ang magiging question nga ay sa atin ba kinakailangan? So, kung pag-uusapan yung veil, itself, hindi natin kinakailangan gawin yun. But, ang Kristiyano, so because there are many ways na para pakita natin ang submission natin sa authority. And there are ways na pinapakita mong hindi ka nagsasabit sa authority. So, that's more important. Yung message na yung ginagawa mo. Para sa said, kung yung form ay necessary, mas magpapakita ng malinaw na mensahe, sinasabi ng scriptures, then the form must be retained. Alright? So, magbabagit pa sila sa example nito ng tradition. But itong tradition ito is related to sa unang tradition na kanya nabanggit, which is a man-made tradition, but this one is different. So sabi sa verse 6, if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Okay? That could mean na na yung custom na yan ay pwede mong sabihin, ito nag-a-apply sa Corinth, but it does not apply in every churches. Yung kanyang binanggit yung first part ng 1 Corinthians chapter 11. Now, verse 17, now it is that I declare unto you, I praise you not. Now, yung verse 2, sabi niya, now I praise you. In verse 17, sabi niya, I praise you not. No? Dahil yung una, sinasabi niya, refers doon sa keeping ng tradition, ng faith, covering ng head, which majority sa kanila, in-observe itong tradition ito. So sabi niya, I praise you. And then, but in the second part, sabi niya, I praise you not, referring saan? That you come together not for the better, but for the worse. So, he's going to mention something na yung mga mananampalataya nito, nagagather sila. Instead, maging mas maganda, mas mapabuti sa kanila yung kanilang gathering, hindi nakakabuti sa kanila yung kanilang pagtitipon. Now, isa sa mga traditions ng mga mananampalataya, ay pagtitipon-tipon. But, tradition, dahil ito ay tungo ng scriptures. So, that's a tradition as taught by the Word of God. But tayo nag-gather. Kinuman dito sa scriptures. It has been the practice ng mga mananampalataya, it has been commanded. That's why we keep this tradition. Nagtitipon tayo. Maraming mga mananampalataya dahil forsaking this tradition, akala nila is alright, forsake the tradition, So, but ito yung utos ng Diyos, ito yung utos ng apostles, ito yung tinuro, ito yung practice ng mga mananampalataya, and we should do this dahil ito ay kailangan sa ating pananampalataya, and it also serves as a testimony ng ating pananampalataya sa mundo ito. So,
Yung pagdidibog-dibog ng mga mananampalataya, sila traditionally, pwede natin sabihin, traditionally, mga Kristiyano noon, nag-gather sila araw-araw. Correct? Hello? Correct ba? Okay. See? But is that our practice? Practice ba natin that we meet every day? So, hindi natin practice yan. Hindi natin practice na araw-araw nag-gather tayo. Tama? Hindi natin practice yan, di ba? Okay, so, what do you think? Dapat ba practice natin? So, I suppose, mas mabuti na lang muna itanong. Gusto ba ninyo i-practice natin araw-araw nag-gather tayo? Gusto ba ninyo? Huwag na lang kayo sumagot. Ba't ako nasagutin? Huwag tatanong na, gusto ko. I have nothing against it. And actually, I will support it. So, hindi ko na lang kayo tatanong. Baka mapahiya kayo eh. Kasi makapaka na sa isip nyo. Naku, huwag mabusa na. Diba? Baka kayo nasa loob ninyo. So, hindi na lang i-voice out. Pero, yung mga Kristiyano noon, they gathered every day. But as I said, ako tatanungin, it's fine with me. No, I am for it. I support it. I want it. No, I'll be glad. Kung mga mananampalataya sa church nito would say, mag-araw-araw kaya tayo mag-services, no, from Monday to Sunday. Gawin kaya natin yan. Okay, so as I said, I guess I'll be waiting para sa iba sa inyo to grow up sa inyong pananampalataya, and someday, iisipin ninyo, well, kailangan natin yan. So much the more as to see the day approaching, sabi nga ng Scripture. Lalo na. Anyway, no, ito yung tradition handed down sa atin, no, practice by the early Christians, no, at nakita natin ito. Well, in the church where I grew up, no, ang meeting nga lang doon ay Wednesdays and Sundays, no, so there's a tradition. Wednesday, you come to church for a prayer meeting, Sundays in church, so Sunday morning, Sunday evening. That's what I learned, no. Ang tradition na kalakihan ko sa church sa Santa Mesa, we go to church Sunday school, no? That's traditional to me, no? Sunday school, Sunday morning services, we go there, Sunday evening services, no? And then Wednesday prayer meeting. Alright, so that's our tradition. So maraming mga mananampalataya, maraming mga kasal na kalapot. Galing sila sa siguro dahil sila galing sa Catholic Church, kaya siguro paminsan-minsan lang sila magsimba. Kaya sila naging Kristiyano na, gano'n pa rin ang kanilang kaugalian, minsan sila magpunta sa church, Kaya lang minsan, mas nahin pa sila ng mga Katolik, mga Katolik, madaling araw pala, nakakakit ng church. Pero siyempre, hindi naman sila pwede kumpara sa atin dahil sila naman hindi naman they don't go there for they don't even study the Word of God, and never discovered how to get saved, Pero meron sila magagandang qualities, na ibang Kristiyano ay, kung sila yung maging Kristiyano, tinapon nila magagandang qualities yung sila yung hindi Kristiyano. Now, verse 17, sabi niya, now he said to declare unto you that I praise you not. In other words, he's going to rebuke them, and he's going to correct them. Sabi niya that you come not together for the better, but for the worse. Now, if you take that phrase, come together for the better, come together for the better, that should be dapat yan yun, dapat yung buhin nyo, come together for the better. Pag tayo pupunta sa church, and we gather, it should be for the better. Dapat, okay, so to speak, dapat paglabas mo rito, you're a better Christian. Dapat pagka umattend ka ng church, and then pagka-dismiss, bilang sa pananampalataya, mas napabuti ka, mas nagkaroon ka ng malalim na conviction sa pananampalataya mo, dapat mas naging mas minahal mo ang Panginoon, dapat mas na-appreciate mo yung salvation na meron ka, mas tumibay yung pag-asa na meron ka, it should be for the better, it should never be for the worse. Verse 18, for first of all, sabi niya, when you come together in the church, in the church would mean sa place ng kanilang pinagtitipunan, at sa place ng kanilang pinagtitipunan, yung nagtitipon doon ay mga mananampalataya. Okay, so in the church. So nagtitipon-tipon sila. Sabi niya, first of all, when you come together in the church. Alright?
believers sa church ng Corinth, no? Patungkol sa mga mananampalatayang kinakailangan pumunta sa church. No problem sa kanila yun. Now, there's a reason, siguro, bakit wala sa mga problema sa pagpunta nila sa church. Because there was one practice sa church, no? Na ginagawa nila sa church ng Corinth. Sabi niya, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. No? That, again, he talks about divisions. No? Which already talk about divisions sa bandang unang chapters ng 1 Corinthians, di ba? Yung divisions sa una na kanyang binanggit, may divisions concerning sa grupo-grupo. Ano? Kung kanino sila. Iba kay Apollos, iba kay Paul, iba kay Peter, at yung pinaka-spiritual kay Christ. Okay, so, yan ang mga division doon. Alright, so, basically natin sa church natin, sa ating panahon, no? Ganyan din, nangyari naman yan, maging sa panahon nito, eh. No? People take pride, no? Kung palakihan ang pangalan, saan silang grupo, no? Sino pinakamalaking pangalan, sino pinakasigat ang pangalan. So, some people take pride in their faith, no? Merely because ng kanilang association. No? Kanino sila associated, and thus they take pride in that. No? May mga Kristiyano, they cannot just simply take pride in the fact that they are a child of God, they are serving God. No, meron silang lakas, meron silang place of service. But we need, no, mas parang kailangan pa nating masabi, no, I belong to this church, I belong to this large church, I belong to this mega church. No? And, gano'n naman Kristiyano ngayon. Now, verse 18, so sabi niya, merong divisions happening in the church, kakaiba sa division na kanyang binanggit na. Verse 19. Sabi niya, I partly believe it. So, ay, mas being honest sa kanila, no? Anong kanya naging reaction when he heard patungkol sa balita na ito, na nangyayari sa church of Corinth. Verse 19, for there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. Alright, so, well, something that cannot avoid in the church, no? May mga tao dyan, puro ng mga maling doctrines, and then, but it's up for people, ano, na matured, ano, na pag meron mga lumalabas na practices, teachings na hindi maganda, yung mga matured na mga mananampalataya, ano, should speak up, ano, kinakailangan bantayan, ano, bantayan yung puro, bantayan yung practices, ano, we should be ready to rebuke. Sabi na yung Apostle Paul, reprove, rebuke, no, exhort with all long-suffering and doctrine. That's what is needed to be done. Now, verse 20. When you come together into one place, and you come together therefore into one place, this is not really the Lord's Supper. So, what's he saying dyan? Now, one of the ordinances, pwede natin sabihin traditions, no, practice ng church, ay ang observance ng Lord's Supper. Right? So yung church, they observe the Lord's Supper. Pero, whenever they would observe the Lord's Supper, and also people would die. So, as he said already in verse 18, verse 17, sabi niya, pupunta kayo not for the better, but for the worse. And then he says, no, this is not really the Lord's Supper. So, meron mga pupunta doon sa church, hindi dahil gusto nila mag-partake ng Lord's Supper. Kundi ano? That's happening there. No? Verse 21, for in eating everyone, kailangan na, hindi tuloy-tuloy ang basa dyan, baka isipin sa pag kinakain ng isa't isa. No? For in eating everyone. Okay, so, for in eating, okay, everyone taketh before other his own supper, and one is hungry and another is drunken. Alright, so what's happening doon sa loob ng church ng Corinth? Katulad ng mga practices ng mga pagan religions, ano, incorporated sa kanilang worship ay kainan.
kanilang pagsamba ay malaking handaan. Okay? Yung mga tao pupunta doon kung sa temple or sa church, magdadala ng kanilang mga sacrifices. Magdadala ng kanilang mga handog. Okay? And then, kakainin nila ito bilang bahagi ng kanilang pagsamba. Ito rin yung naging practice na ng mga believers o dito ng Church ng Corinth. No? Ito nangyayari sa kanilang mga panahon na yun. Ano? Kasama ng kanilang pananambahan ay laging may kainan. Now, sa Amerika, uso yan ganyan. Ano? Lahat ng mga churches, o maramihan sa mga churches, o bago mag-start or after ng services, laging magkakaroon. Ganun yung churches na napunta ako sa kapatid ko at sa ibang mga churches na napasyalan ko. Hindi nawawala sa kanila ang kainan. After service, makita meron isang gungkon, gungkon ng pagkain. I think, hindi sa pa rin, di ba? Lagi kayo may kainan, di ba? Walang job, after ng services nila. Sa bato. Okay? So, anong problema dito? Anong yung problema sa Church of Corinth? So, meron mga mayayaman na members ng church, meron mga mahihirap na members ng church. Okay? Verse 22, sabi niya, what have we not houses to eat and drink in? Or despise ye the church of God? And shame them that have done. What shall I say to you? Shall I praise you in peace? I praise you not. Ano yung problema? So, yung mayayaman, di ba, magdadala sila ng hayop, nakakatayin, niluluto. Dahil sila yung nagbigay, yung mayayaman, anong gagawin nila? Siguraduhin nila sa kanila mapupunta yung pinakamagagandang part ng kanilang dinalang pagkain. Okay? Para pagkainan, since sila ay nagdala, sigurado may part sila. So, yung minsan yung mahihirap pumunta sa church, pagkainan, wala silang halos makain, kaya konti lang sa kanila, kumpara doon sa iba, ang dami-dami. So, anong division nangyayari? Division ng mayayaman at division ng mahihirap. Dito yung mga itik, dito yung mga mayayaman, dito yung malalaking magbigay, dito yung mga walang maibigay. Nangyayari, parang si Lazarus sa John Richman. Si Lazarus nandoon sa kanyang magarang bahay, yung mayaman sa magarang bahay, si Lazarus nandoon sa labas, naghihintay ng mga mumuno, mababansan doon sa pagkainan ng mayaman. Ganun nangyayari sa kanila. So, pumupunta sila sa church, not because of the Lord's Supper. Hindi mo sila pumunta para mag-partake ng Lord's Supper, pupunta sila roon dahil may kainan. So, yun ang gusto nila ng kainan. I don't know what about pagkukul sa kainan. Bakit maraming mga mananampalataya na sa pagkain ng mga problema? Meron pa mga nag-joke na, yung mga Baptist ay magagaling sa kainan. Okay? So, pinagmamalaki nila yung kanilang kapitasan. Na pagkainan ay dyan daw tayo magagaling. Pero, at least ako, talagang hindi ko pwedeng sabihin ako'y magaling sa kainan. Ako magaling sa kainan. Ang magiging mali ay walang mali sa practice ng pag nagtipon tayo, magkainan tayo. Walang masama doon. Walang masama kung mapapag-usapan natin as part ng ating gathering ay merong handang pagkain. Alright? Pero nakita natin nagiging mali. Ano nakita natin nagiging mali? Nagkakaroon ng division ng mayaman at mahirap. So, nahahamak yung mahihirap dahil wala silang dalang pera, wala silang dalang pagkain. Yung pagkain din yung mayayaman, napupunta sa kanila yung magagandang part at yung mga hindi magagandang part ay napupunta doon sa walang ibinigay at sasabihin,
Pero sabihin na, ba't ka ba nagreklamo? Wala ka nung pinilikan. So that's one division na hindi pwede mangyari sa church, one division ng mayaman at mahirap. So hindi natin pwede i-divide ng church na okay, lahat dito giver, lahat dito yung non-giver. O lahat dito yung professional, dito yung non-pro. Okay, dito yung may trabaho, dito yung walang trabaho. No? Dito yung mga malakas mag-tiles, dito magbigay ng offering, dito yung mga mahina magbigay ng offering. That's one thing we cannot do sa church. So walang masama magkaroon ng practice ng kainan sa church kung hindi sana ito na abuse. Abuse in the sense na pupuri yung mayayaman at yung mahihirap nakakahiya. Okay? So, yun ang kanilang problema dito, no, na pinupunta ng Apostle Paul. Dala ng tradisyon, no, nakuha pa nila nung sila hindi pa mga Kristiyano, no, ginawa nila sa church, nagkakainan sila, which is not wrong in itself, pero yung nagiging mensahe ng kanilang mga actions, no, ay hindi maganda. Okay? At ito ay nag-create din ng division na pang-aabit sa may hirap. So that's why he says, have you not houses to eat and to drink in? So what is he saying? Masama bang magkainan din sa loob ng church? Sa place kung saan nagkakadal, hindi. Ang sinasabi niya, no? Kung mag-Lord's Supper, it's wise, no? Huwag nang isabay ito sa kanilang mga kainan. Bakit? Dahil pupunta sila roon, mag-observe sila ng Lord's Supper, pero actually hindi sila nag-observe. They just go there to eat. Okay? Pupunta lang sila doon para kumain. And then, nabahapi pa sila. So, verse 23. Ang sabi niya, for I have received of the Lord, now is going to instruct them, correct them. Bakit? No? Bakit ang Lord's Supper ay isang bagay na hindi mo pwedeng hapakin? No? Hindi pwede itong hindi observe ng tao. Kasi sa kanilang practice, yung kanilang gagawa ng handaan ng pagkain kasabay ng Lord's Supper, hindi na yung tao pupunta para sa Lord's Supper, pupunta na sa labas ng pagkain. Whereas yung Lord's Supper, no, ay ordinance ng Panginoon to be observed solemnly ng mga mananampalataya. Okay, so verse 21. Sabi niya, I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, ang gabi na siya ay pagkakatulo ni Judas, nagkaroon sila, naggatag sila sa isang room. And then, in observance ng Passover, so kumain sila ng Passover meal, and yung ginawa actually ng Panginoon nung kumain siya, he took bread, was something out of something uncommon. It was not actually in kanilang practice, rules of observance ng kanilang Passover, but this is what the Lord did. Sabi nito, when He had given thanks, so He took bread, when He given thanks, He broke it and said, then binigay niya, sabi niya, take it, this is my body, this is broken for you. This is in remembrance of me. Okay? So, dun sa observance ng Lord's Supper, hindi natin ito aalisin. Hindi natin ito pwedeng i-revise, hindi natin pwedeng itong i-modify, hindi natin ito pwedeng ibahin. Okay? Meron ka dalawang laging elemento dyan, yung bread at yung wine. Verse 25, yung bread ay symbolic ng body ni Jesus Christ, which of course kinakailangan doon sa cross, parusahan ng Panginoon para pambayad sa kasalanan natin. Okay, so yung bread symbolizes that, yung kanyang sufferings, necessary, para tayo ay maligtas. Verse 25.
Kasabay din yan, after the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This also do this do ye as oft as you drink it in remembrance of me." So, again, ito ay ordinance ng Panginoon to be observed, sabi niya, as oft as ye drink it. Meaning, this is not something na merong fixed na frequency. Hindi mo wala naman sinasabi sa atin dito, do it very often. But every time sinasabi niya you do it, meaning something that to be observed ng mga mananampalataya on a regular basis. Okay, verse 25. Sabi niya, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me." So, nandiyan yung bread, nandiyan yung cup, which is yung wine, symbolic ng blood ni Jesus Christ, natutubos sa atin bilang mga makasalanan. Okay, so part yan ng observance ng Lord's table. Verse 26, "For as often as ye eat this bread," so every time kakain na yan. So, pagkala ginagawa nila, meron silang after ng meals, meron silang mag-observe sila ng Lord's table. But the problem is, marami sa kanila, they just went there, para kumain na. They did not go there para talaga mag-observe ng Lord's table. So, ano nangyayari yung kanilang observance ng Lord's table, ng Lord's Supper, ay hindi nagiging pa sa kanilang meal bilang mga mananampalataya. Nawawala ng significance yung observance nila ng Lord's Supper. Kumakain sila, para lang sila kumain ng ulam nila, ng kanin, ng tinapay, whatever na nilang siniserve doon. Pagsubo nila nung unleavened bread, pag inom nila nung wine, ay walang significance, walang difference kung paano sila kumain, pag-inom, habang sila nakakain ng sama-sama. So, Paul took the time to explain itong solemnity nitong ordinance na ito. Now, this is not an ordinary meal in Lord's Supper. So, his advice is actually, kung makakain na kayo, then gawin nyo sa bahay ninyo. Hindi dito sa place na ito. Kung mag-observe sila ng Lord's Supper. Alright? So, verse 26. So, he's saying, "For as often as ye eat this bread and drink this cup." So, ano ginagawa ng mga mananampalataya when they do that together? Sama-sama sila. Ano sinasabi nila? Sabi niya, "You do show the Lord's death." So, everybody is confessing, is saying, tayo, sa pamamagitan ng katawan ni Jesus Christ na pinapako sa cross, sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinayaran ng kasalanan natin. Sa pamamagitan ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At kung paano ang Panginoon ay namatay din sa cross, nilibing at nabuhay ng muli at umakyat sa heaven, ay babalik uli. So, sa observance ng Lord's Supper, we are all declaring ng pag-asa nito. We all say, we all believe that one day, babalik ang Panginoon as He has promised. And while hinihintay natin ang kanyang pagbabalik bilang mga mananampalataya, gagawin natin yung gawain ng kanyang ibinigay sa atin. Yun ang ginagawa natin when we observe the Lord's Supper together. Verse 27. So sabi niya, so explain yung significance ng Lord's Supper. Yung meaning nito is sa kanilang mga meals ay nawawalan ng kahulugan. Okay, so this is one tradition, if you please, kung gusto mong gamitin yung word ng tradition, which hindi rin pwede kung maging mali, but more properly, ito, Lord's Supper ay ordinance, pero in practice, we can say it's a tradition dahil ito pinapractice, This has been observed, practice ng mga believers, ng churches, dahil ito ay ordinance ng Panginoon. So this is one thing we practice, hindi dahil sa naisipan na natin gawin, kundi we have a command directly from the Lord Himself, taught by the apostles, pinasa sa mga churches, pinasa sa mga mananampalataya, practice, observe, at ito ang meaning, you don't change it. Hindi mo nga binabago maging yung mga elements nito. We take care sa pag-perform o pag-observe ng form ng ordinance. Dahil pag inibago yung element, kung send out a wrong message. Halimbawa,
you use instead of an unleavened bread, o kaya gagamit ka ng merong liberatural, gagamit tayo ng skyflakes sa Lord's Supper. Would that be a good picture ng unleavened bread? Bakit hindi? Ba't hindi? Ano? Okay, so ngayon kung may leaven, ano yung sabihin? But in the Bible, leaven is a picture ng mali. Kasalanan. But the body ni Jesus Christ sa cross, walang kasalanan. You see, so even in form, hindi mo pwedeng baguhin. Yun, hindi pwedeng basta skyflakes. Ganun din naman, ang mensahe natin naman, aalala natin ng Panginoon. You see, ako ba ninyo? There are times, may mga traditions, pwede mong baguhin because the message is not changed. Hindi na bago yung mensahe. No? But if you change something, may mga traditions, pag binago mo yung form, it changes the message. Mali. You cannot. Masusunod mo ba? Are you following? Okay. Hindi ako ba ito? No? Okay. Now remember this, no? It's not always just a specific or particular situation. Hindi naman saan kinakailangan matutunan natin. No? We have to learn the principles. No? Dahil hindi naman lahat ng sitwasyon sa buhay i-fix lang, isa lang. Ito na mangyayari. No? Ito nabasa sa Bible ang sitwasyon nito. Eh, sa pagkatawad, kung malagay kasi sa sitwasyon, you never read in the Word of God. You see, what do you do? You take the principles you have learned and apply them. So to learn, alright, what do I do? What decisions do I make? No, proper ba ito o hindi proper? You apply yung mga principles na tinutulog na dito. Remember, even you mentioned na rin ng Lord's Supper. The main point or the main subject was about yung freedom and exercise ng liberty sa Kristiyano. But this is one place you cannot just exercise your liberty. Ito isang bagay na you're not free na to change the form. Okay? I cannot just modify it and say, pwede lang hindi unleavened bread. Pwede lang hindi grape juice. Gamit na lang tayo ng sarsi, pwede ba? Lord's Supper, sarsi, pwede? Ba't hindi? Royal Blue Orange, pwede ba? Hindi. Imagine sila, bibili sila, kakain na. Ano ba, ibang soft drinks? Okay, Lord's Supper na tayo. Kuha nga ng soft drinks, buso din yan. Diba? So, walang sari-sari soft drinks. So, pagkatapos, tinapay dyan. No? Batis yos. Pwede ba? O, sige, hati-hati. No? Pantali mo, no? Kaya, kung ano nung tinapay, no? Pwede ba yan? Sabi mo, hindi. Sa akin naman importante. Listen. When you change the form, and changing the form changes the message, you cannot change the form. Nawa? Hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi mo pwedeng gawin when it changes the message. No? Yung kinoconvey mo ng mensahe becomes different, lalo-lalo na kung ito ay strictly sinabi ng Panginoon. Sabi na, this do in remembrance of me. He took bread, kasi unleavened bread, he took the wine. Now, kung hindi ka naman ignorante ng scriptures, you know, ano yung sabi ng unleavened bread, para sa inyong wine, and then it says that the unleavened bread is His body which is broken for you, the blood of the cup which is my blood in my blood. See, so it's so simple. No? May mga churches sa kala nila, okay lang yan. Okay, let me mention another practice na iba, no? But may mga churches, pag nag-Lord's Supper sila, hindi allowed makihalupilo, makisama ang hindi member ng church, ng local church. Well, it's fine. Okay yung practice niya. There's nothing wrong with it. Kung gusto nila tinatawag nila close religion. Sa atin dito, no? When meron tayong visitor, Kristiyano, o member ng ibang Baptist church sa ibang lugar, and then nag-Lord's Supper tayo nagkataon. I cannot allow, or I cannot say, you can't, na pwede mag-partake. You can't. Hindi pwede. Bakit? Kristiyano ka rin naman eh. Kristiyano rin naman siya.
So why would we not allow him partake sa Lord's Supper? Diba? So that's my reasoning. But hindi ko sa pwedeng pigilan, huwag ka mag-partake. So I believe, sa Lord's Supper, kung Kristiyano ka, you can partake. No? Even dito sa passage ito, sasabihin ng Apostle Paul, so let him eat. Let him eat. Unless kung hindi ka Kristiyano, kung hindi ka naman Kristiyano, why will you partake? Ba't ka naman makikipagin kung hindi ka Kristiyano? Pero kung sakaling ang isang church, sabi nila, alam ba ako, wag ako naman church. Yan may Lord's Supper sila. Sabi nila, close mo yung kami dito. Okay, hindi ako pwede makipag-partake. Base sa kanilang rules. O policy nila. Fine. You cannot make an issue out of it. Hindi na ba? Hindi na pwedeng gawin issue yan. Alam mo yun, ngayon, hindi nila, well, that's their practice. But what I'm saying, why is this our practice? Meron tayong reason. Pero if they want to keep that practice, fine. Pero pagdating sa form, pagdating sa kung gamit nila is place, I cannot agree with it. Kung ang gamit nila ay moda, hindi rin ako rin magsangayon dyan. Tapos may hamburger, halimbawa, pwede nga gusto mo ng iba, masarap ang Lord's Supper sa amin, may hamburger pa yun. Diba? Okay? Tapos ang aming iniinom, mango shake. Yung sa mga ganung form, you cannot just modify things. No, pwede modify. Okay? Because the message is change. Lalo na ito ay, ang origin ng ordinance nito, hindi pagan origin ito. This is a practice ordained by Jesus Christ himself. Panginoon mismo nag-ordain. This is not debatable. Depende sabihin, pagan origin lang yun, minodify lang ninyo eh. Pwede pa yung Christmas, minomodify ng ibang Kristiyano, or they try to eliminate things that are paganistic in nature. Diba? Just so they can just justify yung kanilang celebration of Christmas. Diba? Yes, papasok yun naman yung actually sa Christian liberty kung tutusin. But then, you have to do some acrobatic na juggling ng iyong isipan to be able to finally come up with a decision na celebrate Christmas. Diba? Now, dito, sa verse 26. Alright? So, you cannot change the form, because changing the form changes the message. Verse 27. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. So, what does it mean when it says unworthily? Strictly speaking, this is what it means when it says unworthily. Meron kayong meal. Lord's Supper, okay, ano yung schedule, iba program nila? Okay, meal muna, kain na muna tayo. Okay, then after the Lord's Supper tayo. Now people come, okay, October 15, come to church. No, we'll observe the Lord's Supper and of course yung ating regular na meal. Come to church. No, dahil puntahan maraming tao. Ba't sila pumunta? Ba't sila pumunta? For the meal. They didn't come for the Lord's Supper. That's what Paul said. This is not to eat the Lord's Supper. We come together, this is not to eat the Lord's Supper. Hindi mo kayo pumunta rito para mag-observe the Lord's Supper. You came here to eat. And you came here to despise the church. Pumunta kayo dito, may dala-dala kayo mga pagkain, kayo rin ang mga hati-hati. Sinigurado nila sa pumwesto kayo dyan. Kasi kung lahat ng mayayaman, say they didn't come to observe the Lord's Supper. Alright? That's what he means when he say, you eat it unworthily. Kumain ka, kuminom ka, para ka lang kumain ng pagkain, kuminom ka, ng regular na inumin mo. Hindi mo in-observe yung Lord's Supper. That's what it means. Observing it unworthily. Okay? It does not necessarily mean observing the Lord's Supper unworthily. Hindi ibig sabihin niyan, hindi ako karapat ako mag-observe ng Lord's Supper kasi nagkasala. Kasi that does not mean that.
Yan ibig sabihin niya. Yung Lord's Supper, no, inordain ng Panginoon, and He says, remember me. Remember I died for you. Remember I suffered for you. Remember I shed my blood for you. So in remembering that, nalalaman natin na patawad tayo sa kasalanan, we have redemption through His blood. Correct? Tama ba? No, kasi pamagitan ng kanyang suffering, no, hindi na ako paparusahan dahil ang burden ng aking kasalanan napunta sa Panginoon. So therefore, if I sin, what does the Bible say? If I confess my sin, what does the Bible say? It's faithful to forgive me. It does not disqualify me actually bilang isang mananampalataya if sa aking daily walk, I stumble, nagkasala ako, it does not disqualify me actually is observance of Lord's table. But it will do me good kung bilang isang mananampalataya, yung Lord's Supper, observance ko, reminds me of what kind of person I should be. Yun nga ang kagandahan mo. When I partake of it, I confess Jesus Christ died for me. I confess He shed His blood for me. You see? And therefore, if this is what Jesus did for me, then I will be reminded na I should live a holy life. Sinaganda yung Lord's Supper sa lahat ng mga mananampalataya when observed properly. Dahil yung mga backslider na Kristiyano is a perfect time for them to remember what Jesus did for them and then so magbalik-loob sila sa Panginoon. Disqualifying them for partaking on the basis na hindi sila namumuhay ng tama, ay hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. When it says unworthily, say yung attitude mo, tingin mo sa Lord's Supper, ordinaryong supper. Hindi yan ordinaryo. Huwag mong ituring ordinaryo yan. Yan ay solemn na event sa isang Kristiyano. But not necessarily bilang isang Kristiyano na kinakailangan mahaba ang mukha. Pag Lord's Supper tayo, hindi kinakailangan bagsak ang mukha ninyo. Hindi kinakailangan malungkot ang mata mo. In fact, kinakailangan nga masaya tayo. Bakit? Binayaran ng Panginoon ang kasalanan natin. Gusto tayo ng kanyang totoo. So, puno ka nga ng pag-asa at kagalakan. Pero yung isip mo, nandun nga naiintindihan mo. Hindi ang isip mo kayo, para ka lang kumain ng ordinaryong pagkain, para ka lang nagkalaro. So, he says, whosoever drinketh this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Meaning, namatay si Jesus Christ sa cross para sa kasalanan natin. Ngayon, ikaw naman, hinahamak mo itong ginawa ng Panginoon, that is a sin, just as kung paano yung kasalanan mo, yun nga naging dahilan, ba't pinako si Jesus Christ sa cross? So you are committing sin kung saan yun nga mismo dahil tayo sa pinako sa cross. Tapos observe ka ng Lord's Supper kung sa maling paraan. Without recognizing yung ginawa para sa inyong Panginoon, parang contradiction. Dapat ma-realize mo, ano significance ito? This is not, well, this is an ordinary unleavened bread. This is an ordinary wine. But we are teaching a message pag ginagawa natin ito as a church. We are proclaiming a message. Proclaiming ang word ng Panginoon para sa atin ang tindahan ng cross. And at the kanyang work hindi natapos sa cross, He was buried and He rose again and He's coming again. Yun ang ating dinideclare dyan. Verse 24, 28. But let a man examine himself. Examine himself. You see, again, balik tayo doon sa kanilang love feast kung tawagin, sa kanilang kainan. Ito na yung Lord's Supper. Ako ba'y nandito para sa Lord's Supper o ako'y nandito para sa pagkain? Examine yourself. Mahal ka ba sa akin na namatay si Jesus Christ para sa aking kasalanan?
Mahalaga pa sa akin na realize ko ba kung paano siya nagkirap sa cross, paano niya pinayaran mo ng dugo ang aking kasalanan. Mahalaga pa sa akin na malaman ko na siya yung namatay at binibig at nabuhay ng muli at siya yung babalik muli. Examine yourself. Mahalaga ba sa iyo yan? May halaga pa ba yan sa iyo bilang isang mananampalataya? May halaga pa ba sa iyo bilang isang mananampalataya na ikaw ay hinubos ng Panginoon ng kanyang tugon sa ipinako ng Diyos? Meron ba bang significance ito sa iyo na siya babalik muli? Diba? Kasi, hindi ka lang basta subo, hindi ka lang basta examine yourself. Gaano mahalaga sa iyo na naghihirap ang Panginoon sa cross? Gaano mahalaga sa iyo na binayaran niya ng kanyang dugo ang kasalanan mo? Gaano mahalaga sa iyo na sabi niya, babalik siya ulit? Diba? So, examine mo yung sarili mo. He's not saying, questionin mo yung sarili mo, but examine mo yung sarili mo. Do I have the right motive? Do I properly understand itong aking ginagawa? Or did I come here simply to satisfy yung aking kawan? Yung aking tuhaw? Hindi ba pinunta dito? Alright? So that's what it means there. Okay. So, tapusin naman natin to at we'll do this on Friday. Friday also, I will review this a little.